Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Brother Marlon na upang magbahagi ng salita ng Diyos. Po, kasi ang salita ng Diyos ay kailangan ng isang tao. Bakit kailangan ng isang tao ang salita ng Diyos? Sapagkat ang tao ay buhay. Kaya nangangailangan siya ng salita ng Diyos. Kung patay na yan, hindi na kailangan ng salita ng Diyos kasi patay na yan, po. Gaya ng sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa mga taong buhay. Doon sa Mateo 4:4, kung saan ang sabi ng ating Panginoong Yesus, ngunit sumagot si Yesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang mamumutawi sa bibig ng Diyos. Kita niyo po, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Alam niyo po ito, salita ng Panginoong Yesus ito. Sinagot niya po kay Satanas ito eh. Kasi itong chapter 4 ng Mateo po, ito yung pagtukso kay Yesus ni Satanas. Kasi po, nagpasting si Yesus. Siyempre, naturalmente, nagpasting ka, di magugutom ka. Kaya tinutokso niya si Yesus. Ina-attempt niya. Tinetep niya si Yesus na matokso niya. Anong sabi ba ni Satanas dito? Ito, sa verse 3. Dumating ang manunokso. Ang manunokso, si Satanas po yun. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, kausap ni Satanas dito, si Jesus, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Yung bato, sabi ni Satanas kay Jesus, gawin mong tinapay. Ano ba yung tinapay? Di pagkain. Kasi po, nagpasting po ang ating Panginoong Yesus dito. Sa verse 2, doon 40 araw at 40 gabing nagayuno si Jesus at siya'y nagutom. 40 days and 40 nights. Walang ginagawa si Jesus kundi nananalangin. Kita niyo po? Kaya naturalmente nasa kalagayan siyang laman. Ang tao laman. Ang tao ay nagugutom. Yan nga po yung binabato nila kay Jesus. Noong mga ibang sekta ng reliyon na hindi daw po Diyos si Jesus. Kasi kung Diyos yan, meron ka ba nakita ang Diyos na nagugutom? Yun ang kanilang pangangatwiran para batikusin po ang ating Panginoong Yesukristo. Meron bang Diyos na gugutom? Yan. Pero ang totoo niyan, nagpasting siya. Dahil nasa kalagayan siyang laman, kaya po siya ay nakakaramdam din ng gutom. Kaya yung pagtukso ni Satanas, inawakan niya yung bato, sabi ni Satanas, eto bato, gawin mong tinapay. Kita niyo po? Kaya naman gawin ni Jesus tinapay yung bato na yun eh. Pero to make a story short, kaya sabi ni Jesus kay Satanas, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, pagkain, kundi dapat mabuhay din sa salita ng Diyos at the same time. Yun ang wala si Satanas. Kaya sa kanila pong pag-uusap ni Satanas dito, nilayasan po, and sabi sa 11, at iniwan siya ng dyablo. Kita niyo po. Ginawa ni Jesus, Bible study po si Satanas. Kaya mo hindi makatagal ito Satanas. Satanas nga eh. Unang-una, si Satanas, sabi ni Jesus, walang puwang sa kanya, salita ng Diyos. Tingnan po natin doon sa 8 ng Roma.
ay ng 1. Anong sabi ni Jesus kaya about kay Satanas? Basahin po natin yung patungkol kay Diablo. Dito po sa 8:44 ng 1. Ito po sabi ni Jesus sa kanyang mga kausap na makalain niyang mga Hudyo na hindi po tinatanggap si Jesus sa kanyang panahon. Isipin niyo po yan. Andiyan lang ang tagapagligtas, hindi pa nila tinatanggap. Kaya nasabi ni Jesus ito sa kanila, ang Diablo ang inyong ama. Okay, ang topic natin dito yung Diablo, po. At kung ano ang gusto niya, yun ang ginagawa. Si mamamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan. Ito pong katotohanan, salita ng Diyos ito, 1:17. Anong sabi ni Jesus kay Diablo? Hindi raw po ano sabi niya rito? Hindi matatagpuan sa kanya yung salita ng Diyos. Kita niyo? Walang salita ng Diyos si Satanas. Kaya dito po sa Mateo 4:11, at iniwan siya ng Diablo. Siguro para sinisilihan sa pitch yung Diablo Habang bina-Bible study ni Jesus. Parang yung kagabi po, meron akong bina-Bible study kagabi. Maya-maya umalis. Nung matapos kami, sabi ko sa asawa niya, nasaan ang asawa mo? Ay wala na yon, sabi niya. Makita niyo po? Hindi nakatagal sa Bible study namin kagabi, umalis. Tapos sabi ng asawa niya, kahit sa simbahan, pastor, pag magsisimba kami niyan, ilang minuto lang, lumalayas na. Kita niyo po? May mga tao po palang ganyan na parang sinisilihan sa pitba. Parang si Satanas. So, ang ginawa ni Satanas, siniwan si Jesus. No? Ito, nakalagay naman, 11, At iniwan siya ng Diablo. Di umalis po si Satanas, hindi niya matagalan ng aral ng Panginoong Jesucristo. Ano po? Yan. Anong nangyari? Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Yan. Bumaba yung mga anghel mula sa langit, pinaglingkuran si Jesus. Siguro po inaliw siya rito. Inawitan siya. Isipin nyo, 40 days and 40 nights. Walang ginagawa. Walang tubig yun. Ginawa ni Jesus, kaya tinukso siya ni Satanas. Loko-loko talaga yun. Loko yan. 3 times po tinukso yan Okay, ito yung unang pagtukso. Tingnan pa natin yung sumunod. Sa 5, pagkatapos ito, dinala siya ng Diablo sa tuktok ng templo. Siguro 40 days and 40 nights si Jesus hindi kumain. Gumahan siguro ang timbang niya. Dinala siya ng Diablo sa templo, sa tuktok. Kumbaga may templo, yung tuktok doon sa... Nanonood ba kayo ng pelikulang Batman? Di ba yung mga pelikula ni Batman kung minsan nandun sa tuktok ng mga templo? O kaya kung minsan si Spider-Man? Subukin yung manood ng mga movies ganon, Batman or Superman. Na kung minsan mayroon pinakikita sa movie, nandun sila sa tuktok ng templo. At meron pang isa yung pangalan ng, hindi ko na maalala yung isang title American movie rin. Nasa tuktok din siya. Okay, kalimutan na natin. Basta tayo napupunta sa mga foreign movies, po. Okay. Dinala sa tuktok. Ito, sabi niya, tuktok ng templo ng banal na lungsod. Itong second tip 6, kung ikaw ang anak ng Diyos, kita niyo po? Yung salitang ikaw ang anak ng... ano ba? Ano ba nakalagay? Kung ikaw ay anak ng Diyos. Para bang, kung ganun ang salita mo, parang hindi siya anak ng Diyos Meron pang kung.
ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga hangel, na iingatan ka at ahalalayan kanila upang hindi ka matisod ng bato. Ang tinutukoy ni sa Diablo rito, ang Diyos, tignan nyo ipagbibilin niya. Yan. Kumbaga parang ganito, talaga sinungaling si Satanas doon sa unang entrada niya, kung ikaw ang anak ng Diyos. Pagkatapos pagdating dito, kinikilala na niyang anak ng Diyos, si Jesus. Kasi bakit po ganon? Ito sabi nyo, sabi sa kanya, no, magpatihulog ka. Sapagkat ipagbibiling ka niya. Meron na magbibilin. Sino yun? Siyempre ang Diyos. Ganyan ang katusuan Ang tawag dyan, mapinong pantutoso. Yung hindi alata. Pino nga Ang ginawa niya dyan, ang halimbawang mapinong ang gawa ni Satanas, yung kay Batadan. Pino rin ang ayuda ni doon, ni Satanas. Kaya, natempt po si Eva, kaya nahulog siya sa Diablo. Yung ginagawa ni Satanas, yung hindi alata. Pino kung manokso yan. Hindi mo maalata. Akala niya siguro, kaya niyang gayahin si Jesus gaya ng ginawa niya kay Eva sa Garden of Eden. Yung sabi niya, Eva, sinabi ba ng Diyos mamamatay kayo pag kumain kayo ng bunga niyan? Yung malumanay ba? Malumanay. Anong sagot naman ni Eva? Oo, sinabi niya mamamatay kami. Sabi naman ni Satanas, hindi totoo yan. Magiging kagaya kayo niya. Ganun po, malumanay siyang bumirada. Anong nangyari? Di pinatas ni Eva yung bunga, kinain. At dinamay pa siya. Adan, halika nga rito. Darling. Siguro, tawag niya kay Adan nun, darling sweetheart. Sweetheart. Ginagano siguro yung bunga ng prutas na nung sinabi ni Satanas, hindi totoo yan. Alam niyo po yung bunga? Para bang isang bungang kahakit-akit na kainin. Naging ganun ang paningin ni Eva dyan, na para kumbaga sa salitang kalye, maglalaway ka rito. Naglaway. Ganun po nangyari nung mahulog na siya sa bitag ng Diablo. Doon sila nagkaroon ng kamalayan. Ngayon, yung ginawa niyang pinong estilo, ginagawa niya din kay Jesus. Kita mo, Jesus, eto na yung mga bato, gawin mo tinapay yan. Diba, nagpasting ka? Kinain mo. Saka yan. nila nalaman na nakaubot-ubot sila. Anong nangyari dito? Okay, pagdating sa 7, sumagot si Jesus. Ito na, nasusulat din naman. Huwag mong subugin ang Panginoon ng Diyos. Hindi ito matanggap ni Satanas. Na si Jesus ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Kaya sinabi niya, huwag mong subukin. 8. Pagkatapos dinalas niya ang Diablo sa isang napakataas na bundok, dinala na naman. Bundok na naman. Ano nakalagay? Napakataas. Sa lahat ng bundok na panahon na yun, yun ang pinakamataas. Doon niya nilagay si Jesus. Anong ginawa niya ron? Mula roy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at kayamanan ng mga tao. 9. Sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Wala nang tinira, ito todo na. Kumbaga sa sugarol, sa gigil ni Satanas, todo na ito. Ano pamato? Ay, sabi ng Gaderwa, pati daw pamato. Hindi na niya lahat ni Satanas yung, yan
Hindi niya alam, si Jesus talaga nagmimiyari ng lahat ng bagay. Ibibigay ko sa iyo, sabi niya. Loko-loko Lahat pala ng siya. ito. Yan. Pero, meron siyang iniinging kasunduan. Kung, yun, magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Isipin mo, anak ng Diyos, pinasasamba mo sa iyong sarili? Loko-loko talaga, ano po ba? Pinasasamba si Jesus sa kanya. Ano yan? Itinuturing ni Satanas ang sarili niya na Diyos. Sa bagay sa Biblia po, tinatawag talagang Diyos si Satanas eh. Tignan natin sa Korinto. Yung 2 Korinto po. Tinatawag din pong Diyos si Satanas. Kayong mga baka gusto nyo magkaroon ng technique dito, tuturo ko sa inyo. 2 Korinto 4:4. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Kita nyo? Meron palang bumubulag ng isip. Yung Diyos ng daigdig na ito, sabi ni Pablo. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang tinatawag pong Diyos dito, walang iba kundi si Satanas. Siya po yung bumubulag. Kaya nangutusan ni Jesus si Pablo, imulat mo ang kanilang mga mata. Meron salitang gano'n si Jesus kay Pablo. Tignan natin, dadahanan lang natin yan. Ito sa Gawa, nakasulat sa Gawa yung 26. Sa 18, ang sabi ni Jesus kay Pablo, ganito, ay 18, susubuin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata. Imumulat ang kanilang mata. Kasi po, binulag nga sila ni Satanas. Nandito na naman si Satanas. Tignan natin. Susubuin kita sa mga taong iyon, yung mga binulag ni Satanas, upang imulat ang kanilang mga mata. Ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Kita nyo? Mula kay Satanas na bumubulag, sabi ni Jesus kay Pablo, Pablo, susuguin kita sa mga binulag ni Satanas upang imulat ang mata nila mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kay Satanas tungo sa Diyos. Siya po yung bumubulag. Kaya yung mga tao po, kahit hindi sila bulag, ang totoo, bulag sila. Sino yung mga bulag na nakakakita? Di yung mga lumalaban sa haral ng Diyos, gaya ni Satanas. Ano sabi ni Jesus sa 1:8:40 binasa natin? Walang salita ng Diyos kay Satanas. Siya ay sinungaling. Okay? Ano pa ba yung sunod na ginawa nila? Dinala sa bundok ay sa burol, pinakita lahat ng kayamanan. Anong sabi ni Diablo? Kung sasamba ka sa akin, luluhod ka, bibigay ko lahat yan. Wala akong ititira. Bibigay ko sa iyo lahat, sabi niya. Kaya sagot ni Jesus, huwag mo subukin ang Panginoon mong Diyos. Sa 8, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Tapos na tayo ron, Ito na, sa 10 na pala.
Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Oh. Anong ginawa? At niniwas siya ng dyablo. Hindi niya matagalan po yung aral ng Diyos. Para siyang sinisilihan sa pit. Kumipit ah. Ewan ko, kumipit yun. No? Yan. So, tayong mga tao, meron din po tayong ganong klaseng nature. Ano yan? Nag-aalinlangan si Satanas. May pinakikita niya yung alinlangan. Ganyan din po ang nature ng tao. Lalo na kung may problema ang tao. Ano sasabihin ng tao? Ibibigay kaya ng Diyos itong gusto ko? Ibig sabihin, nag-aalinlangan siya. Kasi kung buo ang iyong pananampalataya sa Diyos, hindi na mamumutawi sa bibig mo, ibibigay kaya ng Diyos ang gusto ko? Eh lahat naman kaya nang gawin ng Diyos eh. Yung buhay mo nga eh, sinusuplayan ng Diyos eh. Di po ba? Yung buhay natin, Diyos ang nagbibigay niyan. Oh. Wala pong ibang pinagmulan niyan kundi ang Panginoon Diyos. Kaya dapat hindi po tayo nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Huwag natin tularan ng dyablo na mapamanukso. Manunukso para madaling bigkasin na kanyang ginawa kay Jesus. Ano po? Kaya pinapakita lang ni Jesus dito sa kanyang salita, doon sa 4:4 ng Mateo, na tayo pong mga tao, hindi lang tayo dapat nabuhay sa tinapay o pagkain, kundi dapat tayong mabuhay sa salita ng Diyos. Ito po yung importante, mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Yung pagkain, pag kumalam ang tiyan mo, kakain ka. Di po ba ganon? Maya-maya, dudumi ka na. Di wala na. Oh. Ibig sabihin, walang tulong sa buhay natin sa espiritualidad. Pero yung salita ng Diyos, meron po. Merong tulong sa ating espiritualidad. Kaya nga sinabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain o tinapay, kundi sa salita ng Diyos araw-araw. Eh bakit? Eh yun po ang source of life natin eh. Yun ang pinagmumulan ng ating hininga, buhay. Yung salita ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, tignan niyo po, dito sa 1:63, anong sabi ni Jesus? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Kaya yung kain tayo ng kain, wala tayong katapusan. Saka nakakita kumain ng hindi na kumain. Yung patay. Hindi nakakain yung patay na eh. Pero hanggat buhay ka, anong gagawin mo? Chicha. Kung nabuhay ka 60 taon, 60 years, wala kang ginawa kundi kumain. Anong sabi ni Jesus? Walang magagawa ang laman. Kaya walang tulong yon. Kumbaga, yung konting gutom mo nung araw sa Pampanga sa amin, pag dumating ka, na gutom ka, na wala pang nakalutong pagkain, ang sabi ng mga matatanda nun sa amin doon, maggamot ka ng gutom. Ano yung gagawin mo para magamot yung gutom mo? Eh wala kang pera. Sabi niya, minom ka ng maraming tubig. Di po ba maganda? Water therapy pa. Iinom kami ng maraming tubig galing sa poso. Para kaming mga galing sa digmaan. Abang pinoko. Ganon ang tubig sa Pampanga, no? Sa poso. Walang gripo, no? Oh.
Tapos pag na-relax ka na, didigay ka, o busog ka na. Nagamot yung gutom mo. Pero yung sinasabi ni Jesus, yung laman walang paginabang. Sa 1:63, ulitin natin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu at buhay. Yun, source of life talaga ng tao, yung salita ng Diyos. Kaya kailangan po tayong manatili na nabubuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Kung ikaw kaibigan, mapagpasalamat ka ba sa Diyos? Baka naman hindi. Ugaliin po natin mapagpasalamat sa Diyos. Ano mang bagay yan dumating sa buhay natin, di man o hindi, masarap man o hindi, mapagpasalamat tayo. Sabi nga, God is good all the time. Kahit ano lang po yung dumarating sa buhay natin, i-appreciate po natin ang Diyos. Kikilalanin natin ang Diyos. Yung buhay natin, araw-araw, kita mo, matulog ka. Pagdating ng umaga, gigising ka ng Diyos. Pagdating ng hapon, matutulog ka na naman. Tapos pagdating ng mga bandang 6:00 ng gabi, gising ka na naman ng Diyos. Di po ba ganon? Yan na po ang nakikitang nature ng tao ngayon. Kailangan lang mapagpasalamat tayo. Huwag natin tularan ng dyablo. Wala ang salita ng Diyos sa kanya. Wala siyang salita. Huwag niyo pong gawin yun. Hindi kayo. Sabi nga ni Jesus kay Satanas. Alam niyo po ba kung saan nilalagay si Satanas? Si Jesus po may sabi, hindi ako. Pag tinularan niyo siya, makakasama ka niya. Bakit? Tinularan mo siya. 25:41, tingnan natin yung sulat ni Jesus Christ. Anong sabi niya? At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo pa sa apoy na di namamatay, na inianda para sa dyablo. Kaya nga mapupunta siya sa impyerno itong dyablo kasi nga wala siyang salita ng Diyos. Kundi lumalaban pa sa salita ng Diyos. Yung kay Ebatadan, sinabi ng Diyos kay Ebatadan, lahat ng pagkain ng puno dyan o bunga, pwede niyong kainin. Liban lang dun sa isa. Kamukat-mukat mo yung isang sinabi ng Diyos na huwag niyong pakikialaman yung bunga na yon, huwag niyong kakainin. Doon nakapulupot si Satanas. Doon nangyari yung panukso sa unang tao. Okay? Eva. Kaya nga may kantang, O tukso, layuan mo ako. Sino kumanta na doon? Kumanta. Si Eva Eugenio. Nasa na yon? Kaya ingat po kayo. Yan. Anong sabi rito? Tingnan. Nakalimutan ko yung binabasa ko. 41 pala. Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, pasapoy na di namamatay na inanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon niya. May kampon po pala. Sino yung kampon niya? Di natural. Yung mga tao po na hindi naniwala kay Jesus. Yung sinabi niyang ang ama ninyo ay ang dyablo, tingnan natin yung kasunod na talata. Ano ba yung nakalagay? Baka isa kayo rito na binanggit. Ingat kayo. Ito. Sabi sa 45 ay okay, ito. Ngunit ang sinasabi ko'y ang katotohanan.
salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus. At sinasabi ko, salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, ha? Kaya't hindi ninyo ako pinaniwalaan. Kita nyo? Salita ng Diyos sa sinasabi niya, hindi sila naniwala kay Jesus. Naniwala ba si Diablo? Kaya nga lumayas siya. Kita nyo po. Ikaw kaibigan, ganyan ka ba? Aba, binasa ko yung 25:41 ng Mateo. Yung kampon, baka isa ka sa mga yan. Ingat po kayo. Hindi ko sinasabing kampon ka, kaibigan. Baka lang. Ano po? Yan. Medyo ingat po tayo sa ating pananampalataya. Oo, marami nagsasabi, nagtuturo dyan. Kailangan po, lahat na nakasulat binabasa. Hindi selective. Iba po yung selective sa nagbabasa talaga. Kasi nakakatakot po yung selective. Bakit sinabi nakakatakot? Namimili lang sila ng gusto nila. Dapat hindi gano'n. Yung selective kasi, limbawa, ito ang gusto niyang Biblia, ito. Pero may nakasulat dito kontra sa kanila. Paano yun? Yun ang ibig ko sabihin. Dapat, hindi ka namimili. Lahat tanggapin mo. Ganun lang po ang sa Biblia na po. Kailangan nasa Biblia. Kaya salamat na lang sa Diyos, ano? Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa amin, pagliliwanag kung paano kami mabuhay dito sa mundo habang kami po nasa lupa, ang mabuhay kami sa iyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video ito, isa lang naman ang pakiusap ko. Kung gusto nyo mag-like po kayo. Gusto nyo mag-comment kayo. Gusto nyo mag-share, mas maganda is mag-share kayo. Kayong mga nasiran, ang gusto ko mag-share kayo. Eto, ganito lang. Kapag sinyer mo yan sa isang tao, at yung tao pala nasiran mo, nung marinig niya ito, yun pala yung kailangan niya. Hindi mo alam nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Huwag mong titignan yung iba kasi, ay hindi ko sishare yan ka. Hindi ko ilalike kasi kalaban ko sa reliyon yan. Sa Diablo ka, kaibigan. Ang tinitignan mo, reliyon mo lang. Dapat tignan mo yung kalagayan ng tao. Mahal tayo ng Diyos. Hindi lang kayo mahal ng Diyos. Lahat tayo mahal. Tapos sasabihin nyo kung ano pa yung pinagmamalaki ninyo. Huwag na kayo magmalaki. Pantay-pantay lang tayo sa Diyos. Sige po kaibigan, itong inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Brother Marlon sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Okay? Tingnan nyo po, ikot natin yung video para makita nyo po na talagang kasali. Kasama sa natin sila. Tingnan po natin Yan. Yan po yung magnanay na maganda. Ay yung tatay na, ano pong masasabi sa tatay? Yan, gwapo. O, napicturean pa sila. Ayan, po. Para ko lang sabihin sa inyo, meron tayong kasama. Baka sabihin ninyo, nambubula lang ako, nag-iisa lang ako rito. Hindi po. Kasama po natin ang pamilya niya na nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. God is good all the time. All the time, God is good. Okay? Ganito na lamang kaibigan.